Good day! Ito, ang topic naman natin dito ay solar naman. So ganito guys, mahaba kasing diskusyonan pag solar eh. I believe kaya kayo nanonood kasi gusto niyo matuto, hindi for entertainment purposes. So hindi po ako official solar installer. Ako po ay nag-DIY lang. Although may background ako sa electronics. Ngayon, marami na rin akong inaral tungkol sa solar bago ako nag-DIY para hindi sumablay kasi off-grid kami eh. Pansin niyo yung diniscuss ko last time, yan ay para sa Meralco yan, pero hindi natuloy kasi yung cost ng pagpapameralco, edi mag solar na lang ako. Babayad ka sa contractor, babayad ka sa permits, babayad ka sa kung ano-ano, then nag solar na lang ako. Ayan, solar na. Nagsimula ako, simulan natin sa sa panel kasi ito yung pinagsisimulan eh. Bababayan dun sa baba hanggang sa MPPT charger, solar charger, tapos battery, tapos inverter, tapos linya papasok sa bahay. So ngayon, isa-isahin natin. Para ganito guys pag may mga expert dito, pwede kayong mag-comment down below. Pag may mali akong masasabi, pwede nyo i-correct. Kung mas maganda yung suggestion nyo, comment nyo lang dun sa baba. Yan. Ang goal natin is yung pang gusto matuto ng DIY na solar setup na off-grid. Matinding off-grid kasi wala ka na talagang Meralco, 'di ba? Ba't ka pa magme-Meralco? Pero I have nothing against Meralco kasi pag sobrang high power ka talaga, kailangan mo mag-Meralco. Pero pag pag hindi naman, pang bahay lang, pwede ka mag-off-grid. 'Yun. Nakatulong pa sa atin 'yun kasi wala ka ritong carbon emission. 'Di ba? Wala kang fuel na nagagastos. Yes, oo, meron dyan may magsasabi na, may fuel yan bago nakarating dyan. Yes, pero that's one time. Hindi tuloy-tuloy. So, kaya perfect renewable resource to eh. So, ngayon, nagsimula ako, simula natin sa panel Medyo bibilisan ko ng konti pero sobrang haba nito. Nagsimula ako dito sa isang panel. Ito binili ko to sa Marikina. Maraming binibenta nito online, 600 watts. Pero kasi hindi mo makikita yung wattage niya. Yung wattage makikita mo pero yung voltage niya tsaka yung ampere niya not all the time visible dun sa online eh. Pero kung wala kayong choice, sige bili na kayo sa online, walang problema. Ano ba, magsisimula pa lang kayo like me. Napansin nyo maliit to kumpara dito, maliit yan kasi yan yung una kong binili sa Marikina ko yan binili. Lagay ko na lang sa comment sa baba kung saan ko nabili yon. Tapos yung online, maglagay na lang din ako ng link dito sa video sa kaliwa para makita nyo. So ito ay 590 watts to. 590 watts. Ang malapit dito, sa apat na yan, ito yung pinakamataas na voltage. Mataas ang voltage na to eh. Nasa 46. Ito 40 lang, 40 lang, 40 lang. Lupit, di ba? Liit lang yan. Ayan. So bifacial din to. So doon tayo sa sa basic. Panel muna di-discuss natin guys kasi yung mag-solar DIY kayo. Talagang suggestion ko, i-research nyo na matindi. Sobrang tagal ko siyang ni-research. Na although may background kasi ako sa electronics, pero paano pag wala? So, sobrang i-research nyo talaga muna. So, panoorin nyo tong video na to kasi uunti-untiin ko talaga. Pag meron pa akong hindi na-discuss, tanong nyo lang sa akin, i-comment ko na lang doon, nagawan ko ng video afterwards. So, we'll start with basic, solar panel. Ano muna yung paano ako nag-solar panel na isang piraso sa simula? Ganito yan, kailangan lang namin ng ilaw. Basically, yung ilaw nasa lang yan, 20 to 40 to 50 watts, pinakamalakas na. So, ito ay 590 watts. So, kung mag-iipon ako ng 590 nito the whole day, hindi ko naman yun mauubos the whole night. Kasi, although, ang talagang, ipon lang ng kuryente dyan, yung optimum niyan is alas 10. Nakaganyan yung araw, alas 10. Kasi alas 7, nandiyan pa yan eh. Halos sinisilip lang niya yung solar panel mo. So alas 10 hanggang alas 2. Yung angulo na yan, ang pinakamaganda ang harvest. Madadali mo talaga. Halimbawa, 590 to. 590 talaga yung pumapasok sa baterya ko. Beyond that, babawas na yan. Magpa 500, 300, bandang alas 4, na lang. Nasa 40 na lang hanggang wala na. Factor din
Una, nilagay ko yan dito. So, ang gagawin ko guys, journey. Ikikwento ko yung journey ko sa solar setup. Ngayon, tanong nyo muna ako, kung ang tatanong nyo ano na ba ang ko ngayon? Meron akong microwave, meron akong ref, meron akong TV, meron akong washing machine na automatic. Ang wala lang ako aircon. Kung yun yung tatanong mo. Pero pwede na akong bumili ng aircon kasi 4 na to eh. So, technically, halos kumpleto ka na para mabuhay ka. Yun yung setup ko rito. Tapos, naka-induction cooker ako ha. Ay, alam mo nyo naman sa Tagaytay, hindi ka naman masyadong mag-electric pan dito. Ngayon nga lang, nasa bubong ako. May araw, pero ang ginaw. Yan. So, good thing din na hindi ako nagmamadaling bumili ng aircon kasi ba't ka mag-aircon? Di ka nga nag-electric pan. Diba? Diba? Tapos yung electric pan namin, tinambak namin sa bodega kasi bumili kami ng mas mahinang electric fan. Yung talagang ihip lang ng hangin. Kasi nga malamig. So nagagamit lang yun pag tirik na tirik talaga yung araw. So bumili kami ng mahinang electric fan for that. So ngayon ganito. Ito, journey ko kayo para pasundan nyo na pag kayo din, halimbawa panoorin nyo lahat ng video ko, masundan nyo na, ito yung pinagdaanan niya bago siya naging super, ano ba yung tamang term? Self-sufficient pagdating sa, sa power requirement niya. So, yun, nagsimula, bumili ako ng ganito. Ang presyo nito that time, nasa 6.5 that time. Medyo mahal pa, pero 590. Pero magandang quality to guys yung nabili ko Pag bumili kayo ng solar panel, ito na yung mga do's and don'ts. Huwag yung patidikitan ng scotch tape. Ayun nakakabuisit to, yung lagkit ng scotch tape andyan pa. Yan, di ba? Nakakabuisit. Yan. So, kaya hindi ko nilinis para makita nyo. Siyempre, rin yan, bawas harvest din yan. Yan. Although ako hindi na masyadong big deal kasi 4 na to. Yun. So, huwag yung patidikitan ng scotch tape. Kasi sinampa to sa ibabaw ng kotse ko. Pakita ko yung kotse ko. Ayun yung spin. Siyempre may vlog ako ng spin, di ba? Sinampa yan sa bubong niyan. Walang railing. Tinanggal ko na kasi railing. Pinamigay ko yung railing. Bangis, di ba? Kasi nga, 1 taon ko nang hindi nagagamit. Binabayaran nyo din yung sa LTO. Pinamigay ko na. All of a sudden, bigla kailangan ko. So, yun. Ngayon, pinaking tape to sa bubong. So, yan. May mga lagkit-lagkit to. Kailangan ko linisin yan isa-isa. Ngayon lang siya lumambot na. Pero ilang araw yan na kahit anong linis ko, hindi nawawala. So, yun. Huwag nyo ingatan nyo itong ibabaw. Pangalawa, kung itutungtong yan sa railing nyo, siguraduhin yung, kasi walang frame yan sa gitna Sa gitna walang bakal yan dyan. Hati lang yan, pero walang bakal yan dyan. Gilid lang talaga yung bakal niyan. So, ingatan nyo mauntog yung ilalim. Tapos, pag, may dala kayong solar panel sa bubong nyo, mag-drive kayo ng parang may dala kayong itlog. Huwag kayong harurot sa lubak. Ayan. Kahit sa expressway, biniyahe ko ng 50 kilometers per hour. Nasa gilid lang ako. Bakit? Kasi pwedeng pumasok yung hangin dun sa bubungan, tapos iangat niya yung panel, tamaan yung nasa likod ko, kawawa, patay. So, yun yung mga journey, kompletong journey para kapag ginawa nyo to step by step din, sabihin nyo, ay teka, nangyari na yun kay ka-DIY Ito nangyari sa kanya. Yun ha. So, wag papadikitan, pagsasampa mo, ingat ka sa pagdadrive. Yan. Ngayon, dito naman. Kinabit ko yan dito. Unang nakakabit yan, dito sa baba. Tapos, ando ng linya. Ang saya, di ba? Lapit Factor kasi, yung distansya, factor din yan sa mga, meron niyang voltage loss across, resistance. So, yung biyahe niya, papunta sa kable, nakakabawas din ng current yan. Kaya diyan ko nilagay. Kaya sa pool ko yung 590 watts, talagang kuhang-kuha ko yun ang buong buo. Pero ito, catch. Pag ganitong oras, natatakpan ako ng bahay na to. Nung time na yan, summer in March, andito yung araw. So, eksaktong 5:00, wala na akong wala na akong sagap. So, I decided na iakyat dito. Tapos, ganito yan, guys, Ang solar, sa mga DIY to, may mga bagay na iabang mo dahil, siguradong mag-upgrade ka. Para sa mga nagmo-motor, alam ko yung feeling nyo nun bumili ka ng motor para makatipid.
pero napamahal ka sa dami ng upgrades na ginawa mo. Di ba? Pasintabi sa mga nagmamotor. Ako din kasi, namomorma din ako ng motor eh. So, ayun. So, ganun din yan guys. Dahil happy ka, ina-upgrade mo. Uy, pwede pala akong ganito. Uy, pwede pala akong ganito. Kasi, bakit? Wala kang binayaran this month na pagkamahal-mahal eh. Wala kang binayaran 10,000 this month. Anong gagawin ko sa 10,000? Uy, bili tayong aircon. Ayan na. Pasunod-sunod na yan. Uy, ba't tayo naggagasol? Pwede tayo mag-induction. Libre kuryente. Di savings na naman yung gasol. Savings na yung Meralco. Savings pa yung gasol. Ang hina ng tubig natin. Gamit tayo water pump. May libre tayong kuryente. Ganda pa ng tubig mo. Ano yan? Nakaka-addict yan sa totoo lang. So, pa-upgrade ka ng pa-upgrade kasi nga nag-e-enjoy ka. Things that are too good, invest ka. Parang ano nga yan, meron akong kakilala na nirenovate niya yung bahay niya. Tapos nagreklamo siya sa kuryente. If I were you, inuna mo yung solar bago ka nag-renovate. Kung magtatanim kayo ng buto dun sa mamumunga, diba? By the time na ROI mo yung solar dahil sa Meralco, dumoble pa yung pera mo pang renovate ng bahay. Diba? So, yun. Kaya mas pag gagawa kayo nito, may mga bagay na i-upgrade nyo. So, yun. Etong panel. So, galing doon, nilipat ko na dito. Yung panel. Isa lang to. Tapos, bumili ako ng isang baterya sa baba. Isang inverter, isang MPPT. Ngayon, yung MPPT solar charge controller ko, ayan na, sinasabi ko. Ang binili ko na, yung 120 ampere na kayang sumalo ng 220 volts. Bakit? Yung mas mababa doon, mas mura lang ng, kasi ano yun parang 12,000 ba yun? O 10,000 o 12,000. Tapos mas mura lang ng 300 yung, 500 yung 60 ampere. Tapos mas mura lang ng 500 yung 30 ampere. 1,000 lang dadagdag mo na doon ka na sa max. So, yung max na yung binili ko, so yun yung mga, bakit mas max ang binili ko? Kasi darating yung time, sabi ko mag-upgrade ako. Dapat nakaabang to. Yan. So yun yung yun yung mga bagay na ayan, kailangan mong i-consider. So mamaya i-discuss ko yun sa baba. So ito, ang maganda rito, pili ako isa. Tapos pwede akong bumili ng isa pang panel, isa pang panel, isa pang panel. Ang una kong binili ito, nabitin ako. Or should I say, okay naman to, sapat na to. Ilaw, kuryente. Ang napapagana ko nito dati, isang baterya, 12 volt setup ako by the way pero dahil nag-DIY ako, 12 volt setup ako. Kumbaga ginapang ko yung process. Pero ito yung sasabihin ko sa inyong lahat. Kung magsosolar kayo sa bahay, na magkakaroon kayo ng appliances. Kung hindi kayo magkakaroon ng appliances, ilaw lang, water pump, sige 12 volts. Pero kung ganitong klase ng bahay na hindi naman to hindi naman to kubo 'di ba? Hindi naman to maliit na bahay talaga. Cute siya pero hindi siya maliit na kubo. So kompleto ng gamit. So kung ganun rin lang ang setup nyo, huwag kayong mag 12 volts. Mag 48 volts kayo. Which is ako mag-upgrade na rin ako sa 48 volts. Hinihintay ko lang yung yung Expo. Solar Expo this coming September. Merong Solar Expo ng September sa SMX. Kakatapos lang kasi noong May hindi ako naka-attend, sayang. Pero meron sa September, tapos meron uli sa October. Hindi ko maalala kung meron sa November. Pero yung May ang pinaka big time. Every May, every year, punta kayong SMX. Pag gusto nyo makakuha ng connections doon tungkol sa solar, every May yun yung major. Tandaan nyo na lang, huling summer, which is May. Yun, bago magtag-ulan. Kasi kailangan ng bumenta Kasi pangit bumenta ng solar pag tag-ulan, madi-disappoint yung client. So alam niyo na, ba't May? Ayan. So ngayon, ito muna binili ko. Bahay, kung kung simpleng kubo lang, sige, 12 volt setup. Pero kung may gamit na kayong TV, ref, nung gamit ko to, ang napapagana ko is ilaw, electric pan, ref, washing machine. Kasi washing machine din naman araw-araw Once a week lang naman yan So, ilaw, electric pan, ref. Yung ref ko inverter type, single door. Tapos washing machine. Yun ang napapagana ko dito. Isa.
Kaya lang, pag kumakain ka sa labas, ano kasi ako guys pescatarian ako. So, gulay ako tsaka ano, seafoods. Hindi ako kumakain ng karne. Pag kumain ka kasi ng, halimbawa, kumain ka ng chop suey sa labas, madaming karne, atay, etc. Hindi mo madali yung gusto mo. 'Di ba? Hindi ka naman makabili ng, wala namang sa restaurant na ginisang talbos ng kamote tsaka sardinas, 'di ba? so sa bahay mo na magagawa 'yon. So kailangan na yung magluto. Kaya bumili pa ako ng pangalawa. Yan ang istorya niyan. Itong pangalawa naman to, ito Marikina. Ito ay Caloocan to Ilalagay ko rin sa comment section sa baba. Mabait yung si Sir Abraham. Mabait yun Yun yung supplier na to. Pinick up ko pa doon. So, in-expressway ko na naman. To, mas malaki yan. Pinantay ko doon guys para wala akong problema doon. Pero dito, mas malaki yan. In-expressway ko na naman. Di, ingat na naman ako. Ayun, nakapag-induction na ako dito guys. Tapos, ano ang napupuno ng isa? Based on my experience, ang isang panel na to, nasa halos 600 to 590 nga, di ba? Ang napupuno nito, yung 12 volts ko na 280 ampere. And kung from zero, kaya niyang kalahatiin, provided na gumagana lahat ng, kung wala kang gagamitin, talagang pupunuin mo lang yan, off lahat ng electricity mo, mapupuno niya. Pero siyempre, may nakabukas kang rep, mag-iilaw ka, TV ka, rice cooker, kasama na rice cooker dito, yan. Nakakalahati niya. Yun ay magandang araw yung tirik na tirik yung araw. So pag gusto mo ng kalahati from zero. So bukas, ganun uli. Paano pag kumulimlim? Hindi niya makakalahati. Yan. Kung halimbawa, umalis kami, so ref lang ang natira, umalis kami 2 days, o 1 day, pero patay lahat, ref lang ang natira. Siyempre walang nagsaing, walang nag-ilaw, walang etc. In 1 day, puno niya yung 12 volts, 280 ampere. Yan. Pero hindi naman realidad yun, di ba? So, talaga nakatira ka dito. So, pag kumulimlim, kinakapos kami. Kaya ako bumili ng isa pang ganito. Yan. Ito binili ko to sa Caloocan. Yan. Tapos ngayon, ito, napupuno na nila yung 12 volts, 280 ampere in 1 day. Tapos pag tirik na tirik ang araw, half day puno nila. Ganun katindi harvest ng dalawang to. Ang connection ko rito ay parallel ang ginawa ko. Bakit parallel? Papakita ko sa inyo mamaya isa susunod na video, yung puro computation tayo sa susunod na video. Guys, whether you like it or not, kailangan ma-learn mo yung sa electricity. So, parang yan kung hate mo yung math, wala guys, bahagi ng yan. Bahagi talaga yan ng Kailangan ituro ko sa inyo yung computation sa susunod na video. Puro tayo computation doon. So, pinarallel ko yan kasi kung siniris ko sila, mas mababa yung makukuha akong harvest. Medyo uhaw ako sa harvest that time So, eto, dalawa na. Napupuno na nila. Ngayon, dumating yung time na medyo tag-ulan. Kailangan ko ng hot shower. So, yung hot shower, hindi kaya ng 12 volts 280 ampere. Yung hot shower na 1,500 watts. So, ang ginawa ko, nagdagdag pa ako isa pang 12 volts. So, parallel pa rin yung connection kasi yung inverter ko ay 12 volts. Hindi ko pwede i-series. Magiging 24. So, ang ginawa ko, parallel siya. Ang nangyari, pag nag-hot shower kami, yung 1,500, tig 700 yung baterya. 700 watts, divide mo yun sa 12 volts. Nasa approximately less than 100. So, pasok doon sa breaker ko na 125. So, below 125 yon pag kinumpute mo. Hindi ko masyado makompute Yun, so ganun yun. Kaya dalawa yung baterya ko sa baba. Pero di-discuss na sa ibang araw yan. So, ngayon, dalawa na. Okay na. Nakakapag-hot shower na. Kaya lang, nagsunod-sunod yung araw na na makulimlim. Hindi mapuno yung dalawang baterya. Doon na pumasok itong si C tsaka si D.
Okay, katin muna natin dito ha kasi sobrang haba na ng video para makaihiman lang kayo para makapag-break man lang or makagawa ng ibang gagawin. Pero guys, tutukan nyo to kasi talagang ipapaliwanag natin ng sobra to para talagang bago ka magsimula, yung mga mali ko, hindi mo na magawa. Yun yung purpose natin dyan. And also, pag na-enjoy mo tong video na to, baka hindi ka pa subscriber, mag-subscribe ka kung pwede namang i-like kung na-appreciate mo. Sobrang comprehensive yung video na to. Gagawin natin tong journey para ramdam nyo talaga na kayo yung dumanas tong dinanas ko. So yun lamang. Hopefully i-share nyo rin sa mga friends nyo na gusto rin mag-solar. Gusto rin mag off-grid system. Yan. So yun lang po muna for today's video. Bye-bye!